Taong 1925, may isang batang lalaki sa loob ng classroom sa Wisconsin. Tahimik, laging nasa likod, pinagtatawanan, at madalas nabubuli. Pag-uwi niya sa bahay, hindi pahinga ang naghihintay, kundi takot. At pagdating ng 1945, nang mamatay ang nag-iisang taong kumukontrol sa buhay niya, may isang boses na hindi nawala. Ito ang kwento ni Ed Gein at kung paano ang isang ina, ang trauma at ang katahimikan ay pwedeng lumikha ng halimaw. Si Ed Gein ay ipinanganak noong August 27, 1906 sa Wisconsin. Pero ang kwento niya hindi nagsimula sa madugo. Nagsimula ito sa katahimikan. Noong bata pa siya, sa school, kilala siyang odd kid. Hindi dahil nananakit o pasaway, kundi dahil wala siyang presence. Para siyang patay na bata. Lagi siyang nakatungo, hindi makatingin sa mata, hindi marunong makipaglaro. Parang laging may iniisip na hindi maintindihan ng iba. Pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya. Minsan tinutulak, minsan pinagtitripan, minsan tinatawag na creep, weirdo, at mama's boy. Pero ang masakit, hindi niya ipinagtatanggol ang sarili niya. Kasi sa bahay pa lang, matagal na siyang natutong manahimik. Ang nanay ni Ed, si Augusta, ay hindi lang relihiyosa. Isa siyang babaeng puno ng galit sa mundo. Naniniwala siyang ang mga babae ay makasalanan. Ang sex ay marumi. Ang pagnanasa ay gawa ng demonyo. At ang mundo ay dapat katakutan. Araw-araw, binabasahan niya si Ed ng Bible. Pero hindi tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa parusa, impyerno, kasalanan at kapahamakan. Hindi niya hinayaan si Ed magkaroon ng kaibigan. Hindi niya hinayaan matuto ng normal na pakikisalamuha. Lahat ng babae sa mundo, ayon sa kanya, ay temptation at masasama. Ang tanging malinis lang ay siya. Ginawa niyang mundo ang sarili niya. At ginawa niyang kulungan ang buhay ng anak. Habang lumalaki si Ed, hindi siya natutong magproseso ng emosyon. Pag natatakot ito, sinasabi ng ina niya na hindi pwede. Pag nagiging curious siya sa isang bagay, madalas napapagalitan pa ito ng ina. Pag nalilito, hindi rin pwede. Napapagalitan pa ito lalo at sinasabi ng ina niya na magbasa na lang siya ng Biblia. Walang pakialam ang ina kung ano man ang maramdaman ni Ed. Kaya ginawa niya ang tanging paraan para mabuhay ay ibaon lahat. Hindi siya sumabog at hindi rin siya nagrebelde. Pero unti-unti lang siyang nawala. Kasi ang pag-iisip niya hawak ng kanyang ina. Noong 1945, namatay si Augusta Gein dahil sa stroke. At dito, nagbago ang lahat. Isipin mo yun, buong buhay mo, may boses na nagsasabi kung sino ka. Kung ano ang tama, kung ano ang bawal, kung ano ang kasalanan. Tapos isang araw, wala na. Hindi ito freedom para kay Ed. Ito ay pagkawasak. Wala siyang sariling identity. Wala siyang sariling boses.
Wala siyang alam kung paano mabuhay mag-isa. Buong buhay niya, nakadepend lang siya sa ina niya. At dito na pumasok ang grief. Hindi yung tipong iiyak ka ng iiyak na grief, kundi yung walang laman na grief. Pagkatapos mamatay ng nanay ni Ed Gay noong 1945, akala ng mga tao tapos na ang kontrol. Akala nila malaya na siya. Pero may mga kontrol na hindi namamatay kasama ng katawan. May mga boses na hindi kailangan ng bibig para magsalita. Sa umpisa, hindi pa malinaw. Parang alaala lang. Parang panaginip habang gising. Naririnig ni Ed ang boses ng nanay niya habang naglalakad sa bahay, habang nagluluto, habang nakaupo sa dilim. Hindi sigaw, hindi utos agad, parang paalala. Yung tipong, Ed, huwag kang magtiwala sa kanila. Ed, masama ang mundo. Ed, sasaktan ka lang niya. At dahil buong buhay niya, ang boses na yun ang tanging gabay, hindi niya ito kinestyon. Ang lungkot ni Ed ay hindi iyak, hindi breakdown na makikita mo sa pelikula. Ito ay pagkawala ng realidad. Kapag mahal mo ang isang tao, pero ang taong yon ang sumira sa iyo, ang grief ay nagiging magulo. Yung mahal mo, takot ka, galit ka, dependent ka. Lahat yon sabay-sabay sa utak niya. At sa isip ni Ed, ang tanging paraan para hindi mawalang nanay niya ay panatiliin siyang buhay sa loob ng ulo niya. Lalong-lalo na sa loob ng bahay niya. May mga oras na nagsasalita siya mag-isa. May mga oras na nag-iiba ang boses niya. Minsan mataas, minsan parang babae. Hindi siya sinasadyang magpanggap. Sa isip niya, nagiging siya ang ina. At doon mo makikita kung gaano kalalim ang trauma. Hindi niya gustong takasan ang ina niya. Gusto niya lang maging siya. Habang tumatagal, nagiging mas malinaw ang boses. Hindi na lang paalala, hindi lang sermon, nagiging utos. At kapag sinubukan niyang kontrahin ang boses, may kasunod na takot, guilt, at parusa sa sarili. Hindi siya agad pumatay, pero pumupunta siya halos gabi-gabi sa sementeryo para maghukay ng patay. Hinuhukay niya ang bangkay ng mga babae, lalo na yung may edad, yung kahawig ng nanay niya. Hindi niya tinatrato ang mga bangkay bilang tao. Tinatrato niya sila bilang piraso ng pagkatao. Ginagawa niya ang mga balat bilang mask, mga mukha bilang takip sa ulo, parte ng katawan bilang kasuotan, at buto bilang gamit sa bahay. Pang dekorasyon ba? Ginagawa niya ito hindi dahil sa libog, kundi dahil gusto niyang maging ang ina niya. Para sa kanya, ang pagsuot ng balat ay hindi kabaliwan. Ito ay pagtakas sa sarili. Noong 1954, pinatay niya si Mary Hogan, isang bartender. Binaril niya ito sa ulo. Tinago niya ang ulo at iniwan ang katawan.
3 taon ang lumipas. Noong 1957, pinatay niya si Bernice Worden, may-ari ng hardware store. Pinatay niya ito habang bukas ang tindahan. Binitbit niya pauwi at isinabit patiwarik ang katawan na parang hayop. Hindi dahil sa galit at hindi din dahil sa saya, kung hindi dahil wala na siyang pakiramdam ng tama at mali. At dahil sa pagkawala ni Bernice, doon na nag-imbestiga ang mga pulis. Nang pumasok ang pulis sa bahay niya, ang nakita nila ay hindi lang crime scene. Ito ay isip ng isang taong matagal nang patay sa loob. Furniture na gawa sa buto, maskarang gawa sa muka, damit na balat ng tao, at si Ed, kalmado lang, magalang, parang batang hindi alam kung bakit mali ang ginawa niya. At dito na pumapasok ang pelikula. Yung pelikulang halos lahat sa atin na mahilig sa true crimes at horror ay nagustuhan ito simula noon. Iba sa atin, naging isa sa mga paboritong horror movies ito. At oo nga, ito ay ang Texas Chainsaw Massacre. Hindi ginaya ng Texas Chainsaw Massacre ang mga krimen ni Ed Gein. Mas malalim pa doon. Ang kinuha ng direktor ay ang idea. Ang isang taong walang identity, walang sariling boses, at sumusunod lang sa utos ng trauma. Si Leatherface ay hindi nakakatakot dahil sa chainsaw. Nakakatakot siya dahil wala siyang sarili. Gaya ni Ed, ang maskara ay identity para sa kanya. Ang balat ay proteksyon at ang karahasan ay resulta ng trauma. Ang kwento ni Ed Gein ay hindi lang kwento ng pagpatay. Ito ay kwento ng isang batang hindi nailigtas. Isang batang tinuruan na matakot sa mundo. Tinuruan na kamuhian ang sarili. Tinuruan na manahimik. At nang wala nang gumabay, ang trauma na ang pumalit. Alam nyo, may mga sugat na hindi dumudugo, pero mas malalim. May mga ina na kahit kailan hindi minahal ang anak at sinira ang pagkatao. May mga batang lumaki pero hindi kailanman naging buo. At kapag ang trauma ay hindi pinangalanan, kapag ang sakit ay hindi pinakinggan, at kapag ang boses ng abuso ay hindi pinatahimik, ito ang sisira sa buong pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang childhood healing. Ito ang dahilan kung bakit hindi biro ang trauma. Dahil ang sakit na hindi ginagamot, hindi mawawala. Nagiging boses, kilos, at halimaw. Pero hindi ipinanganak ang isang halimaw. Ang halimaw ay binubuo ng isang batang lumaki sa takot, isang batang sugatan, at isang batang kahit kailan hindi minahal. Bago tayo magtapos ng tuluyan, gusto ko lang sabihin ito. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay hindi lang tungkol sa takot, krimen o mga multo. Ito rin ay tungkol sa mga sugat na hindi gumaling. Sa mga batang nasaktan, napabayaan
o natutong manahimik. Hanggang sa paglaki, dala-dala pa rin nila ang dilim. Maraming halimaw ang hindi pinanganak na halimaw. Sila ay hinubog ng trauma, ng pang-aabuso, ng katahimikan, at ng kawalan ng tulong. So guys, kung nagustuhan mo ang unang video na ito, at kung ramdam mong may mas malalim pang kwento sa likod ng dilim, then don't forget to subscribe to my channel, When Evil Breathes. Kita-kita tayo susunod na video. Salamat.